hindi reasonably 52 years old, isang manggagamot dito sa Barrio Purok Ono. Isa akong tinatawag na babaylan. Ipinakita sa amin ni Nanay Jonelyn ang mga kagamitang kanyang ginagamit upang manggamot, umangtawas sa mga taong lumalapit sa kanya na may lubhang karamdaman. Ang kanyang panggagamot ay may kaakibat na ritual upang ito ay mas maging mabisa. Ayon pa sa kanya, hindi magiging mabisa ang kanyang panggagamot kung maririnig ang kanyang mga dasal. Meron po ba kayong mga tradisyon? Meron. Ano yung mga? Yun nga, tuwing bago ako mag-ano muna ako sa mga lulu. Bago ka Bago manggagamot? ako maggamot sa nakaharap muna ako sa saan ko ba. Kasi may altar ako. Bago ako maggamot sa isang tao, papasok muna ako sa altar ko. At mag-sign of cross ako doon. Mananalangin ako bago ko gagamutin yung isang tao. Para epekto yung magagamot ko. Sa panggagamot mo po, ano po yung kahalagahan nito ba? Para sa iyo, bakit mahalaga po? Ay, talaga yan kasi yung iba naman, kaya naman gusto kong makatulong sa gusto kong makatulong sa kapwa-tao ko dahil na ang iba, di ba, minsan wala silang pera na halimbawa, sabi ng ipupunta ka ng kulyon. Yung iba naman talagang walang kapera-pera. Sa akin pumupunta. Ngayon, awan ng Diyos ko, pumupunta naman sa akin. Magaling sila. At bilang mamamayan na nakatira sa isla o tabing dagat, ang pangunahing hanapbuhay nito ay ang pangingisda. Isa rin sa pinagkukunan nila ng hanapbuhay ay ang pagtatanim ng gulay upang maibenta at magkaroon pa ng pangdagdag sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nung una kasi, ako dapat hindi rin sana ako manggamot. Kasi nga, yun nga, nagpataginip ba sa akin si Mama Mary. Naginising ako sa talaga na kitang-kita ko talaga siya. Sabi niya, anak, meron akong ibibigay na misyon sa'yo. Hindi ngayon, natutukuan kami noon, nagising ako buo pa kaming pamilya. Sabi nga ng asawa ko, bakit daw ako, ni Papa mo, bakit daw ako, may hinahanap. Yun, nung time na yun, nung gabi na yun, sinimulan ka agad ni Mama Mary na pinaano ba ako ng mission. Ngayon, yung time na yun, nagulat na lang ako. Bigla pag ganun ko, nakakita ko ng apirasong papel ba. Tapos may kaagad, may ballpen. Na nakalagay ay yung ballpen na yun. Ngayon, nagsunod ako, ang sabi ni Mama Mary sa akin, bago raw ako manggamot ng isang tao, magdasal muna daw ako. Ngayon, ang dadasalin ko doon, yung yung tawag doon, yung Latin. Ngayon, hindi ko alam, naisulat ko pala yung Latin na yun. Wala na naman yun, kinabukasan na naman, di ngayon ako nag-isip din ba? Ang isip ko sa sarili ko, sabi ko rin, parang mamamatay na ata ako. Kasi bakit pangalawang gabi na naman, yun na naman, ginising na naman ako, anak. Kailangan mo ng mission. Yung mission na ito, kailangan gampanan mo, di yun na naman. Sabi rin ng Mama Mary, kailangan ka ng ng taong bayan ba? Di, yun, sinimulan ko nung una, yung unang hinawakan ko si Ray, ito mo rin, yan ang unang kong hinawakan kasi tapos pinaano niya ba ako ng ng unang mission kung sino raw ang gusto kong pagalingin. Hindi nga, trinay ko si Tito Mori kasi awang-awa ko kay Tito Mori. Ang gusto ko makabalik ba niya sa normal niya ng paglalakad. Di nung time na yun, nung hinawakan ko si Tito Mori, sabi ko sa kanya, pag siya unang hinawakan ko, huwag niya akong kakausapin ba? Kasi pag kinausap niyo ako, yung panggagamot ko sa kanya, hindi ko mapopost ba? Kasi inaano ako ng label. Kasi dapat talaga, pag nanggagamot kasi isang tao, tuto ka lang sa kanya na ginagamot mo siya. Hindi yung kinakausap ka na manggagamot, sagot ka na sagot. Hindi ganoon, hindi mag-epekto yun. Pero yung time na yun, ginamot ko na si Tito Mori. Talagang naniniwala ako na hinuhulugan ako ng banal na espiritu ba ng Panginoon. Alam nyo, kung ayaw nyo maniwala, ako habang hinahawakan ko yung si Ray,
Yan, kahit ngayon, tanongin niyo si Tito Yori kung nagsabihan sa akin na, Manang, sabihin mo lang na hindi ka pa namang gagamot. Nung hinahawakan ko yung likod ni Tito mo rin ganyan, kasi nga naanohan ko yung spinal cord niya, na yun ang diferensya sa spinal cord niya, kaya siya hindi na siya makalakad. Pero yung time na hinawakan ko siya, ang sabi niya sa akin, Manang, hindi naman yan kamay mo yung gumagalaw sa loob. Pero sabihin mo, pero yung ano ka talaga, yung pawis ko, grabe na talaga yan. Tagap-tagap na yun pala, yung pawis ko na yun, na simula ulo hanggang sa katawan ko na. Yun na pala yung yung banal na espiritu na inaano sa akin ng Panginoon na para panggaling ko si Tito Mori. Pero nung time na unang ginamot ko siya, siguro maano pa yung pananampalataya ko. Ako niyan, natumba ako. Siguro mga 10 minutes bago ako nakatumba ko niyan sa harapan ng kapatid ko. Di sabi niya, Manang, okay ka lang. Napaiyak ako. Kasi nga, sabi ko, ang gusto ko ba gumaling siya. Ayun, mga ilang di sabi ko sa kanya, parang hindi ko ba ipagpatuloy yung yung panggagamot ko. Kasi nga sabi ko parang hindi ko kaya. Pero nung time na yon, parang ko ba, yung hindi ko na tinuloy, ay ngayon nagpataginip na naman yung mahal na Beryl, sabi niya na, anak, ipagpatuloy mo. Kaya iyan, hanggang sa mga buyag-buyag na yan, marunong na ako manggamot. Saka sa tawas. Sa tawas naman, ito yung sa tawas tawas naman, kaya marunong ako magtawas. Kasi may sign na sa akin na kapag meron kang halimbawa pupunta ka sa akin, ngayon sabi mo magpatawas ka. Alam ko na yan, wag mong sabihin na nabati ka. Alam ko na kasi sa lang ng mga ba. Kasi yung pagtatawas naman, minsan nagkakaroon ka ng mga di ba? Ano bang tawag dito? Butlig-butlig po. Sabi nila allergy. Hindi naman allergy, ganun talaga yun. Pag gano'n na mga tinubuhan ka ng hindi yun allergy, kundi magpunta ka na sa sinasabi nilang babaylan. Ang babaylan ang tawag sa mga kababaihang manggagamot na pinagkalooban ng kakayahang makapagpagaling ng may mga sakit, lalo na sa mga sitwasyong pagkakaroon ng sakit dahil sa hindi may paliwanag na dahilan na tinatawag na bati. Ito ay gawa ng mga hindi nakikitang nilalang gaya ng diwata, engkanto at iba pa. Ang pagkakaroon ng gantong kakayahan ay hindi masama, bagkos ito ay dapat igalang at respetuhin. Hindi masamang maniwala sa mga gantong kultura. Ito ay pamana ng ating mga ninuno at nagsilbing daan upang mamula tayo sa kung anong kultura ang pinagmula nito. Ang Pilipino ay may maraming paniniwala, tradisyon, relihiyon at kultura na kung saan tumulong sa kanila upang mahubog at lumago bilang Pilipino. Isa sa mga pinaniniwalaan ng mga Pilipino ay ang panggagamot gamit ang dasal o ritual. Ayon sa mga manggagamot, ito ay isang mabisa at mabilis na paraan upang gumaling ang may masamang karamdaman o kalagayan. Isa sa aming nakapanayam ay ang nanay na 52 taong gulang at ayon pa sa kanya, ang panggagamot ay mas mabisa kung ito ay may kalakip na dasal.